Ayan guys, welcome to my vlog. So, ngayong araw na to ay mag-i-interview tayo sa mga estudyanteng mga nagpupunta dito sa Canada para mag-aral at kung ilang years sila na mag-aaral and then kung ano yung mga activities nila dito sa Canada. So, ngayong hapon guys ay gusto kong i-welcome natin ang ating guest, si John Don. Ayan. John Don Barangan. So, i-interviewin natin siya. Ayan, guys. So, ayan. So, ang gagawin natin ay kailan ka, ang unang question natin, kailan ka, hindi. Anong first step mo nung mag-apply ka ng student visa? Ayan. Ako po sa... Ayan guys. Nahihiya tuloy ako. Feel free to answer. So, ayan guys, ang tanong natin, yung kung paano siya nag-start ng kanyang processing to apply for at school, yung visa niya as a student dito sa Canada. Me and my mom po, naghanap po kami ng agency na makakatulong sa amin para mag-ayos ng papers papuntang Canada as a student. So, ano yung... Luckily, meron namang binigay sa akin ang Lord na magandang program na kakop na rin sa tinapos ko tsaka sa related naman din sa work ko back in the Philippines, which is yung Office Administration Health Services, and then na-approve naman. And how many years yung course na enroll? Tinake ko yun 2 years po. 2 years. Thank you. 2 years pero parang 1.5 year ko lang siya tinapos. So yung 2 years na yon na application, 2-year program, by that time frame, are you able to get some hours to do the part-time jobs? May sisingit naman po dito sa Canada, parang binibigyan yung mga estudyante ng 24 hours per week para magtrabaho. Pero dati parang pwede atang mag-exceed ka, so parang naglagay sila ng cap. Limit yan. Limit hours. So yun yung ano ng routine mo while you are taking your course here for 2 years. So meron kang you are allowed to get your part-time job for 20 I think 20 hours. 24 hours. 24 hours. So yun. So do you think na yung pagkaano mo ng having some extra part-time jobs ay nakakatulong ito while you're doing your studies here in Canada? Medyo mahirap po pagsabayin, lalo kung araw-araw yung work mo, araw-araw yung pag-aaral mo, kung sasabay mo yung work mo, nakakapagod pero sis lang guys. So ayan guys, so makita natin na yung mga estudyante dito sa Canada na nagpupunta, they are allowed to have some extra hour para naman makatulong ito sa kanilang schooling while they are on their 2-year studies here in Canada. So at yung mga bagay na yon, nagkaroon din sila ng mga struggles or yung hirap din nila while they are as students na nagsasakripisyo din sila para magtrabaho para makadagdag din sa kanilang expenses dito sa Canada. So ngayon doon na natapos mo na, so what is your plan? Plan ko po ay maghanap ng trabaho na related
sa tinapos ko or kung ano mang ibigay ng Lord sa akin na full time para tuloy-tuloy yung maayos yung process ng aking papel for permanent resident. Permanent. Yeah. So, yun guys. So, for now, so you are from, you took your course in Toronto. So, for, and then you're planning to look for a full-time job. And how did you find, how did you find yourself na nandito ka na ngayon sa Canada? Sa Saskatchewan. Malaking pagbabago po kasi sobrang fast-paced ng buhay sa Toronto. And dito po parang slow life, parang slow pace lang yung buhay. Simple. Slow lang, simple. Para sa mga Nagsisimula. tao na nagsisimula, maganda dito kasi affordable lahat, malapit lahat, magkakakilala yung mga tao, malaki yung community rin ng Pilipina dito. So, yun nga. So, hopefully ay thanks doon sa hopefully ay makakahanap si Don ng kanyang full-time job dito. At bagamat ito ay ang Saskatchewan is maliit lang na province compared to the big cities like Toronto and Vancouver, but he chose to come here dahil alam kong nakita niya rin na medyo maganda yung smooth lang ang takbo ng dito, at kung yun nga sabi niya na yung para sa isang nagsisimula ay napakagandang tumira dito na maghanap ng trabaho dahil this is good for kung gusto mo ng peaceful or yung hindi masyadong busy na buhay dito ka sa Saskatchewan. So we're very proud of you, Don, na nandito ka nga para subukan din ang pamumuhay ng katulad din sa amin dito na kami mga from Saskatchewan, bagaman isang maliit lang ito na city, ay alam ko na magkakaroon ka rin ng this is your right path para mag-start and at the same time para na rin sa pag-apply ng kanyang permanent residency, and mayroon din siyang chances na makakuha ng invitation from Saskatchewan. So good luck sa iyo, Don, and hopefully ay makakakuha tayo ng job order dito sa Saskatchewan, job offer. So good luck and God bless. Thank you. Yeah. So yan guys, nakapanayam natin si Don, ang ating pamangkin na nag-school siya sa Toronto, and then gusto niyang subukan dito sa Saskatchewan dahil parang ang feeling din niya ay parang nasa lugar din namin sa Philippines. So hopefully ay ma-enjoy niya ang pag-stay dito sa Saskatchewan. So thank you, and for now mag-i-snack muna kami. Ayan guys, so ayan si Don, John Don, ayan, and kasama din natin sila ang aking mga anak, ayan si Christine, JD, and JF. Ayan guys, so kain muna tayo guys, and have a good day everyone, and God bless you. Thank you for watching. Content niya, content.